Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Ayan, good morning po. Gising ba ang lahat? Amen. Gising tayo para sa Panginoon. Hallelujah. Ayan, bago po tayo mag-start, may share po akong verse. Roma 10:13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen po. At nandito tayo ngayong umaga para tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen po. Nandito tayo para purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. Dadakilain ka namin, Panginoon. Because you are our God, our Father, our King. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, yes Lord. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord, walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lang. Yes, Jesus. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O pupurihin! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O minsan pa walang hanggan. Walang hanggan. Yes, Lord. Katapat. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka. Hallelujah, Jesus. Lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y
kapangyarihan ngayon at magpakailan. O Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at minsan po, Jesus! Hallelujah! Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantay. O Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O minsan pa, Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo! Ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang karangalan, Panginoon! Ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwa
kadakilaan mo'y di mapapantay. O minsan papupurihin. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y minsan pa, sabay-sabay nating awitin na pupurihin natin ang Panginoon. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Jesus sa'yo magpupuri, Panginoon. Na Jesus, ikaw lang ang tatawagin namin, pangalan mo lang yung tatawagin namin. Hindi kami magsasawa na isigaw ang pangalang Jesus, ang Jesus. Hallelujah! Dahil alam namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami pinoprotektahan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, wala kaming ibang malalapitan. Lord, kahit banggitin pa namin yung mga pangalan ng kilala namin, Lord, wala silang magagawa. Dahil ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Dahil ang pangalan mo ay banal at dakila, Panginoon. Sabi nga na kung sino man ang tumawag sa pangalan mo ay maliligtas, Panginoon. At palagi naming tatawagin ang pangalan mo dahil gusto namin na makasama ka sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah. That's why we're here right now, to feel your presence, oh God. We want you, Jesus. We want more of you, Jesus. Lord, gusto ka naming mas makilala at mas lumalim pa sa iyo, Panginoon. Lord, nandito kami para makinig ng iyong mga salita, Panginoon. At isa pamuhay yun, Panginoon. Lord, hindi kami, Panginoon, yung tao na kapag narinig yung salita mo ay wala na, Panginoon. Lord, kami yung tao na tataniman mo at tutubo, Panginoon. Hallelujah. Tutubo ito sa aming mga puso. Hallelujah. Maraming salamat po sa panibagong hininga, Lord. Hindi kami magsasawa na magpasalamat, Lord. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami dito ngayong umaga, Panginoon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakapunta dito ngayong umaga. Pero dahil meron kang gift na hininga, Panginoon. Meron kang gift na buhay na tinatamasa namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Patuloy namin isisigaw na ikaw ang pinakamakapangyarihan, na ikaw ang dakila sa lahat, na ikaw ang hari ng mundong ito, Panginoon, na ikaw ang hari namin, Panginoon. Hallelujah! Oh, Jesus! Oh, we love you, Jesus! We worship you, Jesus! Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord! Oh, Jesus! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Maraming
Good morning. Magandang umaga sa ating mga kapatid na nandito ngayon at sa mga nanonood. And I pray na nawa ay maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord. We pray, Father God, yung magkaroon kami, Panginoon, ng puso na dalisay, Panginoon, galing sa iyo. Na, Panginoon, sa harvest na ito, send out laborers into your harvest field, Father God, that they might know your love. Lord, thank you for all the love that we have, that we receive from you. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa bawat isa, that they may know, O God, you as the shepherd who saved their soul forever. Panginoon, ikaw ang nagligtas sa amin noon pa man. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. We pray, Father God, na sa buhay namin ito, ang mga salitang aming maririnig ay galing sa iyo, Panginoon. Cover us, Father God, your holiness, Father God, sa mga oras na ito. Give us wisdom, Father God, to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nandito, sa mga nagbigay ng panahon, mga gumising, at mga nakikinig ngayon. At salamat sa pagkakataon na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. No? So ang ating pong theme for this month is about send more workers. No? Anong sabi ng Lord? Magpadala. No? In the book of Matthew, sabi po, yan. Yun. Ang sabi po dito, send more workers. So ang ating pong title this day is about evangelism team. Yan, no? So bakit evangelism team? Sabi nga, why God said send more workers? Bakit gusto ng Lord na magpadala ng maraming manggagawa? Bakit gusto ng Lord na ng Panginoon na tayo ay magtrabaho sa Kanya? No? Sabi dito, Jesus says in verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sabi nga natin sa mga nakaraang Sunday na ating preaching, nais ng Panginoon na magtrabaho ka sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, nais ng Lord, magtrabaho tayo sa Kanya. Yun. So, in the book of Matthew 9:38, in view of such great opportunity and need, our great responsibility is to pray. Is to pray for God. Manalangin tayo sa Diyos to send more workers into the world to spread the gospel. Ano po ba ang reason? Ano ba ang dahilan bakit gusto ng Lord na tayo ay mag-send ng mga workers, na magkaroon ng mga workers, na matuto sa salita ng Panginoon? Ano ba ang nais ng Lord? Ang sabi po dito, God to send more workers into the world to spread the gospel. Para ang kanyang salita ay lumaganap. No? Meron na isang Lord. Gusto ng Lord lumaganap. Lahat ay makarinig. Ang lahat ay makaalam ng kanyang mga salita. Amen. So, ibig sabihin, ang Lord hindi selfish. Gusto niya lahat magkaroon ng kaligtasan. Gusto niya lahat ay maunawaan. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Sino ba ang tunay na Diyos? Sino ba ang dapat pakinggan? Ano ba ang dapat gawin sa buhay? Mayaman na ako, mapera na ako, ano ba ang dapat? Bakit kulang pa rin? Bakit ano ang kakulangan sa buhay? Bakit ako masaya? Ang sabi ng Lord, to spread the gospel.
Ano ba ang gusto ng Lord? Ang nais ng Lord ay to inspire and equip our church members to be light and salt in our community. Ano ba yung asin? Saan ginagamit ang asin? Pampalasa. Pag ang pagkain ay walang asin, walang lasa ang pagkain. Bakit nilikha ng Diyos ang asin? Kailangan natin ng asin. So tayo bilang isang mananampalataya, ano ba dapat tayo sa church? Ang sabi ng banal na kasulatan is, we are the salt. We are the light and salt in our community. Dito sa Savannah, sa ating pamilya, ano ba tayo sa kanila, sa family natin? Tayo ba may halaga sa family natin? Tayo ba nagiging asin? Malasa ba tayo sa ating pamilya, sa ating community, sa ating mga kaibigan? Ano ba yung tinitingnan nila sa atin? Yung ating bang hanapbuhay, ang ating bang kakayanan, ang ating bang mga naitutulong? Ano ba ang tinitingnan nila? Sa ating Panginoon, nang siya ay nandito pa sa lupa. Ano ba ang tiningnan sa Kanya nung siya ay nagpapahayag ng salita ng Ama? Ano ba ang sinundan sa Kanya ng Kanyang mga apostol? Ano ba ang naging batayan ng mga apostol na ito upang ang ating Panginoong Hesus ay kanilang paniwalaan? Sabi nga, invite our community to church. Amen? We need to invite the community. Dito sa loob ng Savannah, napakaliit ng Savannah kung lahat tayo ay magtutulong-tulong para ang ating church ay kanilang makilala at malaman na mayroon palang church sa Savannah na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mayroon pala sa Savannah na tumutulong sa mga taong nadidepress, na nagbibigay ng counseling, na tumutulong na nagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Make our church a place that people want to come back to. Dapat bumabalik po. Amen? Tayo nagbubunga na pag-aralan natin yung the fruit of our labor, no? Yung ating divine. Ang dami natin na pag-aaralan. Ang tanong, mga kapatid, nagkakaroon ba ng buhay ang ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos? At ganun din sa mga nanonood ngayon, na sa ating mambuhay, anong bungang meron tayo? Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan, tayo ba ay nagiging mabunga sa pananalita ng Diyos? Tayo ba ay nakapagbibigay ng salita ng Diyos sa kanila upang sila ay ma-enlighten? No? Hindi puro trabaho, hindi puro iniisip natin, puro pangangailangan sa buhay. Sa buhay na temporary. Temporary lang po ang buhay dito sa mundo. Ang nagiging permanent ay ang pagbabalik sa ating Panginoon. Ang yan po ang pinaghahandaan na pinakamahalaga. Amen? Ano ba ang dapat gawin? Ano ba dapat ginagawa? To share the good news of Jesus Christ with others. Our responsibility in evangelism is to proclaim the gospel with our lips. Bumubuka ba yung bibig natin? Bumubuka ba yun tuwing kapag tayo ay may kausap? Nag-glorify ba natin ang Lord sa panahon na kapag tayo may kausap? Na isi-share ba natin ang salita ng Diyos? O puro kwentuhan lang, tismisan lang, na mas masarap pakinggan? Kapag tayo ba'y nakikipag-usap, pagkayari ng trabaho, tungkol sa trabaho, ano pa yung ibang nagiging topic natin? Marahil panahon na para si Lord ay maging bida sa bawat kwentuhan ng ating buhay. And our lives knowing that it is God who is going to work in people's heart to bring them to faith.
dapat laging si Lord yung bida sa ating buhay. Siya yung ating ikinukwento. Kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay mo nung ikaw ay naghihirap pa. Nung ikaw ay nasusugdulan ng kahirapan, laging tumatawag ka sa Panginoon. Subalit nung ikaw ay nakaranas ng kaginhawahan, kumunti yung time na si Lord ay lagi mong naaalala at napapasalamatan. Nung ikay nasa rurok ng pangangailangan, nung ikay nag-aaral, naalala mo, Panginoon, para tulungan ka. Pero subalit, nang dumating ang pagkakataon na na-meet mo na yung mga pangakong ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, nakalimutan natin na ang lahat ay galing sa Diyos. Na dapat tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Ano ba ang kahalagahan ng ating pag-i-evangelize? Ng ating pag-send ng workers? Reaching the lost. Maraming nawawala. Hindi lamang mga namamatay, kundi namamatay din sa pananampalataya. The primary job of an evangelism team is to spread the gospel's message. Amen? We need to spread the gospel. Yan ang gusto ng Lord sa buhay natin. Kung na-receive mo na si Lord, kung natanggap mo na si Lord, we need to spread the gospel, the message. As a worker, you will travel from one place to another. Amen? Hindi mo pwedeng tanggihan yan. Hindi mo pwedeng tanggihan na ikaw ay send out para ikaw ay mamahagi ng salita ng Panginoon. Kakambal yan ng ating pananampalataya. Kakambal yan ng iyong trabaho sa Panginoon as a worker. Minsan natatakot tayo, ay ayoko, dito lang ako. Ayoko lumabas. Dito lang ako sa loob ng church. Hindi pwede. We need to spread the gospel. Dahil at even Jesus Christ from heaven bumaba, nakisalamuha sa tao. Bakit? To spread the gospel. Amen? Na isang Lord, isa rin tayo doon. Isa tayong mag-spread ng gospel. Bakit? Kasi ano ba ang pangako ng God? To share the good news of Jesus Christ with others. Ano ba good news? What is the good news? Anyone? What's the good news? The good news is we have eternal life. Walang masaya? Walang magagawa kayamanan. Walang magagawa ang magandang trabaho. Lahat nag-expire. Yung mga alahas na nakabitin sa katawan mo, hindi mo madadala yan. Iiwanan mo yan. Dahil ikaw ay babalik sa Diyos. Yan ang pinaghahandaan natin. Ang trabahong maganda, hindi mo maiwan, iiwan mo yan. Dahil yan ay pansamantala lang. Ipinagkaloob lamang ng Panginoon sa iyo yan para ikaw ay magkaroon ng buhay na maganda dito sa lupa. But you cannot bring it. Iiwan mo yan. Ano ang hindi mo maiiwan? Eternal life. Yan ay makakamit mo lamang kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos, yes. Lahat ay nangaligtas because sa grace ni Lord. But we need to work it out. Kailangan magtrabaho ka din sa Lord. Kung ikaw ay nagsisipag dito sa lupa, magsipag ka rin para sa langit. To spread the gospel, the message as a worker, you will travel from one place to another
to preach the Word of God. Huwag kang matakot kung isi-send out ka. Ang sabi nga ni Lord, I will leave you the Comforter, which is the Holy Spirit that will teach you, that will defend you, to comfort you, to make you happy, to make joy in your life. You will proclaim and communicate the gospel of Jesus to the world. Amen? So, this month is a very important, one of the most important month because God is teaching us how to reach the lost. Kailangan i-reach out natin yung mga nalamig, yung mga nanghina, yung mga dumaranas, no? Yung mga dumaranas ng kalungkutan, mga pagsubok. I-reach out natin. Tulungan natin sila. We work as a team, as a church. Hindi tayo dito sa church ay nagtutulungan. Hindi nagsisiraan. Nagmamahalan, nagpapalakasan. We have no, kumbaga, hindi naman lahat perfect. God is the only perfect. Lahat ay may weaknesses. So sabi nga dito, reaching the lost. Amen? Sabi nga, ang Panginoon ang ating pag-asa. Evangelism is a very important role sa ating church, sa bawat isa. Yung pakikipag-usap mo lang sa kaibigan mo, kung maikwento mo sa kanya yung magandang ginawa ng Lord sa iyo, magkakaroon siya, may enlight siya. Ay, may Diyos pala. Ay, yung ng Lord sa akin. Hindi ko lang pala naramdaman kasi ako, tsamba ko lang. Ay, isa na pala akong doktor ngayon. Ay, isa na pala akong magaling na engineer. Isa na pala akong magaling na writer. Ang lahat yan ay nakamit mo dahil sa biyaya ng Diyos. Magaling kang makipag-usap, magaling kang makipag-communicate. Binigay ni Lord sa iyo. So, we need to understand as a worker na ang ating primary job of evangelism is to spread the gospel, the word of God. Huwag mong sarilinin. Kailangan, kung ano ginawa sa iyo ni Lord, pinagkaloob sa iyo ni Lord, you need to tell them kung ano yung kabutihan ng Lord sa iyo. Bakit? To glorify God. Amen? Siyempre, isi-share mo yun. Isi-share mo yun. Bakit? Hindi sa nagyayabang ka. Isi-share mo yun kasi gusto mong ipamahagi na nung ikaw'y lumapit sa Lord, nung ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, nung ikaw ay nung nakilala mo siya, gumaan ang buhay mo. Nagkaroon ka ng sumbungan, nagkaroon ka ng tinatawag na malalapitan. Hindi lamang sa oras sa pangangailangan, kundi yung maligtas ka lang sa isang aksidente. Di ba blessing yon? Yung iniligtas yung anak mo sa isang sakuna, di ba blessing yon? Hindi mo binibigyan ng pansin, pero dahil sa iyong dalangin, dahil sa pagmamahal sa iyo ng Lord, hindi mo nadanasan yung dinanas ng iba. Marami tayong namimiss. Nakala natin, dahil sa galing natin, hindi. Dahil magaling ang ating Diyos. Yung Diyos na sinasampalatayanan mo at sinasampalatayanan ko ay isa. Mabuti ang Diyos. Sabi nga, yun yung primary job is to evangelize. It's time for you, my dear brothers and sisters.
na mag-spread tayo. Kahit sa mga kaibigan natin, sa kaeskwela natin, sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Pag nagtanong yan, sabi mo, tanong mo kay pastor, mahal tayo ng Diyos. Maaari na misunderstood lang natin. No? So, reaching the lost is one of our job para sa Panginoon. What does the evangelism team to do? Ano ba dapat ang gawin ng mga evangelism team? The evangelism ministry will care for all members of the congregation. Malaki ang papel. Amen? Hindi po biro ang pag-evangelize. Kaya yung team na ito, kailangan matatag sila. Amen? Bakit? They are the one for taking care sa congregation, including those who are inactive. Dapat alam natin yung mga inactive. Dapat alam natin na si kapatid na ganito hindi naka-attend. Bakit kaya? Baka nagkasakit. O mo isipin na kaya hindi umattend dyan kasi tinatamad lang. Kasi kaya di umattend dyan, baka ano lang yan. May iba pinuntahan na party o ano. Huwag tayo mag-isip ng ganon. Huwag natin hayaan si Satan makapasok sa isip natin. Puntahan natin yung kapatid na naman nanlalamig. I-follow up natin sila. Yung mga kapatid na hindi nakakapanalangin ng mayroong mga taong hindi kayang manalangin para sa sarili nila, para sa pamilya nila. May mga member tayo na mahihina pa talaga sa pananampalataya na kailangan ang evangelism team. Including those who are inactive as well as for the people who are not members of a church. To help them know and respond to the love of God in Christ. Amen? Being a Christian, hindi siya biro. Bakit po? Kasi pinaglalaban natin dito ang alin? Yung pangako ng Lord. Ano ba yung pangako ng Lord sa atin? To have eternal life. Pag sinabing eternal, walang katapusan. Walang hangganan. Walang hangganan. Ano po ba yung walang hangganan? Everlasting. Amen. So, ano mga dapat gawin? What does the evangelism team to do? Ano sabi? Dapat sila yung mag-aalaga sa church. Kung mga may alitan, may mga hindi pagkakaunawaan, kailangan muling silang kausapin. Amen? To help them know and respond to the love of God. Yung mga kapitbahay natin, ang tagal-tagal na natin dito, yung mga dito, hindi pa natin kilala. Yung mga dito sa tabi natin. Ganon din sa mga nanonood. Yung kapitbahay natin, dapat nabibigyan natin sila o na kakausap natin sila. Nabibigyan natin sila ng kahit mga ilang praises lang, mga verses na sasabi, God is love. No? Totoo ba mapagmahal ang Diyos? Kunti rin naniniwala. Ulitin ko nga. Totoo bang mapagmahal ang Diyos? Ayun. Bakit? Bakit mapagmahal ang Diyos? Kasi buhay pa tayo. Hinahayaan pa niya tayo na makausap natin siya. Mapaglingkuran natin siya. Bakit kung tayo ba ay maglilingkod sa Lord? Ano ba yung mga nagiging at pangako ng Panginoon sa atin?
At bilang isang anak ng Diyos, ano ba ang dapat gawin natin bilang siya yung ama natin? Ano ba sabi dito? He blessed us with the ability to work so that we can honor Him. Amen? Sa isang anak, napakasarap sa isang magulang na ikaw ay nire-respect ng iyong anak. Amen? Kung ikaw ay naaalala ng iyong anak. He blessed us with the ability to work so that we can honor Him. Ability to work. Kung ano ang ibinubulong ng Holy Spirit, sundin natin dahil isa yan sa mga blessings ni Lord. Kapag nakakarinig ka na sa Holy Spirit at ikaw ay nakakaranas na, isa sa mga blessings ni Lord para sa iyo na ikaw ay kunin niya bilang isang manggagawa. Masarap magtrabaho kung sa kingdom ni Lord. Amen? Kingdom ni Lord yan eh. Hindi siya, sabi ko nga before, when I preach on the first Sunday, pag nagtrabaho ka sa kingdom, hindi ka nagtrabaho sa kung saan lang. You are a kingdom worker. Amen. Hindi ka basta-basta. Sa kaharian ka nagtatrabaho. At ganoon din sa mga nununod. At ganoon din sa mga nagnanais pa maglingkod sa Lord. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka nagtatrabaho sa kung saan lang. Ikaw ay isang worker sa kaharian ng Diyos. Amen. In the book of Colossians chapter 3 verse 22 says, you who are servant who are owned by someone, obey your owners, work hard for them all the time, not just when they are watching you. Magtrabaho daw tayo, hindi lamang dahil may nakatinitingnan tayo o may nakatingin sa atin. Willingly, sa puso mo nang galing, kung nagtatrabaho ka, blessing will follow. Sabi nga, we are honoring God every time na tayo ay nagtatrabaho sa Kanya. Amen? Masarap magtrabaho sa Lord. May kasama, ala naman trabahong madali. Meron bang trabahong madali? Wala. Lahat ay may dinadaanan. May trabaho na temporary, nagtatrabaho tayo, pero yung pagtatrabaho natin sa Lord, habang tayo nabubuhay, habang tayo may lakas, habang tayo nakakalakad pa, habang meron pa tayong pagkakataon, magtrabaho tayo sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi kapag tayo nag-work kay Lord, ano yun? Ino-honor mo si Lord. Iginagalang mo siya, minamahal mo siya, naglilingkod ka sa Kanya, nananampalataya ka sa Kanya, kahit di mo siya nakikita. Pinapriority mo si Lord sa pag may schedule ka, pasok ka, yun. Yes, indeed, marami sa atin, no? Nagtatrabaho sa church, hindi tayo, kumbaga, we are not expecting na sa mga monetary na ibibigay sa atin, no? Nagtatrabaho tayo because we love God. Nagtatrabaho tayo kasi gusto nating makasama siya at the end of time. Gusto natin maranasan na totoo pa lang may Diyos. Kapag kinukuha ka na ni Lord, nakikita mo na siya. Wow, ang sarap nun. Eh kung nakikita mo, iba may kalawit, sabing ganon. Pag mamamatay ka na, may sumusundo sa'yo, iba. May, sa ibang mga figure, may sungay pa nga eh. Di ba? Kasama ka ba doon? Ayoko pang mamatay kasi iba'y sumusundo sa'yo eh. Pero kung sumusundo sa'yo,
Ang sabi nga, in the book of Job, sabi nga, no? Iba sa mundo, ang sa mundo is angel. Amen? So, pero kung susundo sa'yo, baka hindi ka sumama. No? So, sabi nga natin, He blessed us with the ability to work so that we can honor Him. Bine-bless tayo ni Lord para tayo makapagtrabaho sa Kanya. Anong pastor? Ano bang blessing yung sinasabi mo? Malakas ka? May ability ka? Ano pa? Meron ka kakayanan? Hindi ka naman pipiliin ni Lord kung wala kang kakayanan. Kung natatandaan natin yung isang preacher ng Word of God, no? Ano yung ability ibinigay sa kanya ni Lord nang siya ay nakakilala sa Lord? Nakapag-asawa pa to, mga kapatid, ha? Sino yung Australian na, meron kasi sabihin yung pangalan nun eh. Yung walang paa at kamay. Alam niyo yon? Sino ba nakakalam pa? Ang hirap mag-isa ng pangalan eh. Buchi. Buchi. Nakita niyo siyang the way na preach siya, magbigay siya ng gospel. Hindi naman galing sa kanya yun. Imagine mo sa ganung kalagayan, wala kang paa, wala kang kamay. Kung ikaw nandun, baka ma-depress ka na kung walang Diyos sa puso mo. Amen? Pero hindi. Lumakas yung loob niya. Nagkaroon siya ng ability. Ang sabi nga, ability to work. Binigyan siya ng Lord para ipakilala niya ang Diyos sa ganung kalagayan niya. Amen? Eh tayo nga kumpleto eh. May paa, may kamay. Hindi natin magawa yon. Pero siya, ang sabi nga, makapangyarihan ang tang. Amen? Ano puhunan niya? Yung kanyang dila. Eh kung may dila yan, paano pa magsasalita yan? Paano pa niya masasabi yung Word of God? May dila tayo eh. Gamitin natin to honor Him. Amen? Is that good? Nakita natin yung kapangyarihan ng Lord, lumakad sa taong ito, yung Espiritu ng Panginoon. Gino-glorify niya sa Lord sa pamamagitan ng kanyang kalagayan. So may purpose, yung pagkaputol ng kamay niya, yung pagkaputol ng kanyang paa. May purpose yun. Ginawa ni Lord John to strengthen us bilang isang normal sa ating pangangatawan. Na kung siya kaya niya, tayo hindi, kaya natin. Amen. Kaya mo yan, kapatid. God has given you the ability to work so that we can honor Him. Amen? O gusto mo ba pulot-putulin ni Lord yung paa at kamay mo para i-honor mo siya? Ay, binuhay ako ni Lord, naputol yung kamay at paa ko para magpuri ako sa Kanya. Huwag mo na hintayin yun. Tayo magpuri sa Lord na kumpleto tayo. May lakas tayo, may ability tayo, may talino tayo. Gamitin natin sa pagpupuri para sa Kanya. Amen. So sabi nga, ang 7 way for more powerful Christian to evangelism is, magbibigay lang po ako ng 7. Marami po ito, pero 7 lang. Kailangan ay handa tayo. Amen. Be ready. Be ready ka kasi kung hindi ka ready, maaari kulang. Kailangan handa tayo. Keep it simple. Simplihan lang natin. Pag nakikipag-evangelize tayo or simple, kumusta po kayo? Panalangin ko po kayo. Panalangin po namin ang family nyo. Pag gusto nyo panalangin po naman. Wala naman tatanggi sa panalangin. Pray for them. Avoid a religious language and spiritual pretense. Huwag na natin maging harang. No? Yung magkaroon ng harang regarding sa religion. Tayo ay pumunta para tayo ay magsabing mahal ka ni Jesus. Pumunta siya rito because John 3:16,
tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Focus on the truth of Christianity, not merely its personal benefits. Huwag mo ikwento yung kayamanan mo lahat, kung mayaman ka man. Huwag mo ikwento yun. Ang ikwento mo si Lord. Focus on truth of Christianity. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, ito ang magiging benefits mo. Kumpleto buhay mo kapag meron kang Diyos sa puso mo. Stay calm. Kapag tayo ay nakakamit ng tao, may mga taong nire-reject tayo. Kalma lang tayo. Hindi ikaw ang nag-iisa. Even Jesus Christ, nang siya ay nandito pa, maraming nag-reject sa Kanya. Mismong kababayan pa niya, nagkaroon ng rejection. Kaya sabi nga niya, walang pinanawala ang guro sa sarili niyang bayan. If they want to go, let them leave. Okay lang yun. Ganun talaga. Hindi lahat, sabi nga, gustong makilala ang ating Diyos. Bakit? Kasi ayaw nila ng commitment kay Lord. Ayaw nila ng relationship kay Lord. Gusto nila malaya silang gawin ang gusto nila sa buhay. Ayaw nila nang bumabawal sa kanila. Ayaw nila nang sila ay nababantayan mo. Napapaalalahanan mo. Gusto nila gawin yung gusto nilang gawin. Kaya marami napapahamak. Let them live. Importante na sabi mo yung salita ng Panginoon sa kanila. But don't let them live empty-handed. Ano po ibig sabihin nito? Pag-pray natin sila, bigay natin yung verse sa kanila na nais ng Lord na ibigay sa kanila. Pray for them. Na malaman nila na may mga taong pinadala ang Panginoon para sa kanyang mga salita. Amen? In our conclusion, the harvest is plentiful, but the workers are few. It's a reminder that workers are needed for the spiritual harvest. Kinakailangan tayo bilang worker, tayo pinapaalalahanan na dapat tayo ay mag-harvest ng alin? Ng mga soul na naliligaw. Tayo po tumayong lahat para sa ating pag-awit sa Panginoon. At nais ko po na sa mga oras ito, galit sa mga nanood ngayon, na manalangin po, matuto tayong manalangin. Alam ko po, iba sa atin, nauunay tulog, paggising, kakain, nakalimutan, magpasalamat. Napaka-importante po na tayo ay nakapagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po umawit sa Lord bilang isang harana na ating pong awitan ng ating Panginoon. Bilang isang panalangin. Ay nanyahan ko po bawat isa na umawit sa Lord nang may pagtitiwala. Kantahan natin ang Lord. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na.
lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, Yes, Jesus. kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. O kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin lagi lan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. O minsan pa kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang minsan pa, Panginoon. Kahit kailan, Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Heavenly Father, Inibig mo ako noon Lord, pa man. I ask for your help in planning my day, paying attention to my duties, staying focused on my assignment, establishing priorities in my work, and making steady progress toward my objectives. Father in heaven, I thank you for all the words of Father God na aming narinig sa iyo ngayon. Give me insight, O God. Protect me from self-judging and self-measurement. Instead, give me the ability to help others in my job. Father God, I cannot do this without you. Help me, Father God, to conquer my fear. Help me, O Lord, to bless other people with your word. Lord, help me. Tulungan mo ko, Panginoon. Hindi ko kakayanin, Lord, kung malayo ka sa akin. Lord, kung ako may nagkamali, nagkasala, patawarin po ako, patawarin po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na mabuhay sa aming mga puso. As a worker, Father God, in your kingdom, give me strength. Give me wisdom.
Give me your message, O God, to spread your gospel. Father God, right now, I receive the anointing. I receive the message. I receive the blessing. I receive the breakthrough. I receive the healing. I receive, Father God, the victory in my life. I receive, oh Lord, the job, the work that you have given unto me. Bless this day, oh Father God, as a sign of victory of your people, all those people who heard your voice. Father God in heaven, it is worthy to serve you. You are my God. You are my Savior. You are my conqueror. You are my Jehovah Rapha. You are my banner, Father God. You are my God of victory. I am your child. I am your worker. You are always with me in my heart. And I'm here to serve you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.